Pagkatapos ng inasikaso sa Manila, masayang bumalik sina Francis, Leo at Casper sa San Guido. Mabilis nilang sinimulan ng pagpapatayo ng bahay ampunan. At dahil sa kanilang sipag at kabutihang loob, mabilis yung natapos. Araw-araw ay tumatawa ang mga bata at gabi-gabi ay masaya silang nagkakantahan sa paligid ng bonfire. Tahimik, payapa, at puno ng pag-asa ang lugar. Ngunit ang katahimikan ay hindi magtatagal. Isang hapon, habang inaayos ni Francis ang bubong ng isa pang cottage, may dumating na mamahaling sasakyan. Tumigil yun sa harap ng gate at bumaba ang isang matandang lalaki na nakaputing Amerikana. May hawak na baston na may ulo ng dragon. Si Don Pacifico. Dating kasamahan ni Francis sa madilim na mundo ng scamming at panlilinlang. Isang buhay na matagal nang nilisa ni Francis. Lumapit si Don Pacifico, nakangising parang ahas. Francis, ang ganda ng pinagkakaabalahan mo ah. Ampunan ng mga bata. Hinding-hindi kita na-imagine sa ganitong katayuan. Sumagot si Francis ng mahinahon. Wala na ako sa mundong iniwan natin. Don, ito ang bagong direksyon ko. Ngumisi ang matanda. Halos hindi gumagalaw ang gilid ng mga mata. Kaya nga ako nandito. Bumalik na tayo, iho. Marami pa tayong pera na pwedeng makuha. Marami pa tayong pwedeng paikutin. Dalawa tayong magaling. Ikaw ang utak, ako ang pupondo. Tumitig si Francis ng diretsyo. Hindi na ako babalik sa ganun. Tapos na ako sa ganyan. Nagbago ang aura ng matanda. Lumamig ang hangin. Hindi ako pumapayag na tinatanggihan ako, iho. Kapag hindi ka sumama, gagawa ako ng paraan para lumuhod ka. Humakbang ang Don, papalayo sa lugar. Kinagabihan, habang natutulog ang mga bata sa ampunan, biglang umihip ang malakas na hangin. Sumayaw ang mga puno at umungol ang lupa. Si Casper ang unang nakaramdam. Sir, may paparating. Naaamoy ko. Dugo at nabubulok na laman. Nang puntahan nila ang mga bata, huli na. Isa-isang nagdatingan ng mga anino mula sa kagubatan. Mahahaba ang kuko, dilaw ang mga mata, at may mga pakpak na parang pinunit na balat. Mga aswang. Marami. Sadyang napakarami. At sa gitna nila, naglakad si Don Pacifico. Ngunit hindi na tao ang itsura. Ang balat niya ay tuyo at itim. Ang likod ay may umuusbong na pakpak. Ang mga mata ay lumaki, naging pula, at ang bibig ay may mahahaba ng pangil. Francis, ngayon, hindi mo na ako matatanggihan. Sa akin na ang mga batang to. Tinulungan ni Francis na maitago ang ilan sa mga bata sa ilalim ng lupaing may agimat. Pero marami ang nahablot ng mga aswang. Humawak si Francis sa kanyang agimat na singsing at si Casper naman ay sa kanyang itak na may ukit na pang-engkanto. Sir, ang dami nila. Hindi tayo susuko para sa mga bata. Sumugod ang mga aswang. Sumalakay ang isa. Tumilapon ng mesa sa lakas ng pagkakahampas. Nasalag ni Francis yon gamit ang kanyang braso bitbit ang agimat. Ikaw ang aming pagkain. Lumundag si Casper at tinaga ang leeg ng isa. Natanggal ang ulo nun at naging abo. Pero parami ng parami ang dumarating. Nakuha nila ang kalahati ng mga bata at ibinalot sa mahahabang dila upang hilahin palayo. Humakbang ang aswang na matanda na si Don Pacifico. Ako ang dahilan kung bakit kayo maman noon. Ako rin ang dahilan ng pagtatapos mo ngayon. Sumugod ang Don
at sinipa si Francis ng ubod ng lakas. Tumilapon si Francis sa pader. Sir, bumangon ka. Pero hinablot ng isang higanting aswang si Casper at binagsak siya sa lupa. Kapag hindi kayo muko sa akin, papatayin ko lahat ng batang hawak namin. At ikaw din. Hinawakan niya ang leeg ni Francis at itinaas sa ere. Paalam na sa'yo, Fran. Nang biglang lumindol ang lupa, pumula ang paligid. At sa likod ng Don ay biglang bumukas ang isang lagusan ng liwanag. Lumabas mula roon ang mga nilalang na pamilyar kay Francis, ang mga engkantong dalakit nun. Nasa unahan ng hari, matangkad, makisig, may korona. Sa tabi niya ay ang prinsesa na noon ay pinagaling niya mula sa sakit nito. Francis Leo ng San Guido, narinig namin ang sigaw ng lupa. Dumating kami upang magbayad ng utang na loob. Nanlisik ang mga mata ng mga dalakit nun. Sumugod sa hanay ng mga aswang. Naglabasan ng berdeng kidlat mula sa kanilang mga kamay. Sumabog ang mga aswang sa bawat tama noon. Walang sino mang masasamang nilalang ang dapat sumira sa tahanan ng mga bata. At hindi ako papayag na saktan niyo ang aking tagapagligtas. Sambit ng prinsesa bago magpakawala ng napakalakas na hangin na umubos sa natitirang mga aswang. Nabitiwan ni Don Pacifico si Francis at umatras, nagngangalit. Mga traidor na engkanto! Bakit kayo kumakampi sa tao? Si Francis ang nagligtas sa amin noon. Ngayon, kami naman ang magliligtas sa kanya. Kahit inaatake ng mga dalakit noon ang hukbo ng Don, nakatutok ang Don sa iisang tao, kay Francis. Tapusin na natin to! Sumugod siyang muli, mas mabilis, mas malakas. Humawak si Francis sa kanyang agimat. Huminga ng malalim. Para sa mga batang binihag mo, para sa mga taong patuloy mong niloloko, para sa dati kong sarili na ayaw ko nang balikan. Nagtagpo ang kanilang lakas. Nang sumugod ang Don, sinabayan siya ni Francis ng isang suntok na may agimat sa kamao. Pumutok ang dibdib ng Don at lumabas ang isang maitim na usok. Kasabay nito, sinibat ni Casper ang batok ng Don gamit ang engkantadong sibat mula sa mga dalakit nun. Para to sa ex-girlfriend ko na iniwan ako noon, tapos isang buwan lang nagpabuntis na sa iba. Nagtaka si Francis sa sinabi ni Casper dahil wala namang kinalaman yun sa mga nangyayari. Napaluhod ang Don. Mukhang nagkamali ka, Francis. Hindi ako nagkamali. Nagbago lang ako at paninindigan ko to. At tinapos niya ang Don sa isang malakas na hampas ng kanyang agimat sa ulo nito. Natunaw si Don Pacifico at naging abo hanggang sa tuluyang naglaho. Naibalik ng mga dalakit noon ng mga batang nabihag. Nagbigay sila ng basbas sa ampunan. Lumapit ang prinsesa kay Francis. Hindi ka lang tagapagligtas ng aming lahi, kundi tagapagligtas ng mga puso ng mga batang to. Lumuhod ang hari. Ang San Guido ay mananatiling protektado sa pangalan ko, kaibigan. At tuluyan silang nawala sa liwanag ng lagusan. Naiyak ang mga bata. Niyakap nila sina Francis at Casper. Sir, akala ko katapusan na natin eh. Casper, habang may magagawa tayo, never tayong matatapos. At nagpatuloy ang ampunan bilang isang tahanang puno ng pag-asa. Hindi lang para sa mga bata, kundi para sa puso ni Francis na tuluyan ng nagbago.